Believable story. Mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ng sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosong dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! Believable stories. Kwento Buhay. at tagumpay Inspirasyon sa bawat kwento. Believable stories. Sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ikaw, ano ang believable story mo? Believable stories. Magandang hapon sa inyo mga pangga. Nako, ang ating panibago sa ating believable story. Atapong ritaso noon, obra maestra ngayon. Lumaki siya sa Payatas, Quezon City. Nag-aral ng BA Broadcasting sa PUP. Mahilig sa pagdrawing at sketching. Pangarap maging fashion designer. Lumaki sa hirap. Ang ama niya ay isang construction worker. Ang ina niya ay rag maker. Natutong gumawa ng basahan mula sa ritaso para makatulong sa pamilya. Gumamit ng basahan bilang materyales sa isang school fashion show at dito nagsimula ang kanyang pag-usbong sa fashion design. Ngayon ay isang aktibong fashion designer na kinikilala sa industriya. Patunay na kahit galing sa hirap, posible pa ring magtagumpay. Sabi niya nga, fake it till you make it. Mga pangga, mga kasama natin ngayon si John Jade Montecalvo. Magandang hapon sa iyo, John. Magandang Diyan. hapon po, DJ Nako, Jim po. kamusta naman ang isang John papunta dito? Kinakabahan ka ba? Medyo po, pero masaya. Saya. Excited. Excited. Mas nangingibabaw yung excite. Oo. Yes. At maraming salamat naman at napagbigyan mo kami na ikaw ay aming mai-guest dito dahil alam ko naman na ikaw ay maraming mga meetings eh. Yes. Marami tong mga busy-busy ito eh. No? Oo. Sakto lang po, sakto lang. Okay, kamusta naman? Ito no na nabasa nga natin kanina, partner, na nagsimula sa mga retaso hanggang sa ngayon ay kinikilala na siyang fashion designer. So, paano ka nagsimula? Nagsimula po akong maging isang fashion designer nung actually bata pa lang, mahilig na po talaga ako mag-drawing, mahilig na ako gumawa ng mga damit, pero hindi ako marunong manahe. Bali, nung nakita ko yung mga natirang retaso nung gawa nung, yung mga retaso na ginagamit sa basahan ng mama ko, parang naisipan ko siyang gawing damit. Hanggang sa, ayun, tuloy-tuloy naman na, hanggang, ayun na yung ginagawa ko material kapag gumagawa ko ng damit hanggang ngayon. Ayun Ilan po. taon ka nag-start no na yung tipong ma-discover mo na, ay parang gusto kong mag-drawing? 18 or 17 po ata, nung senior high. Actually, nagjo-join po ako ng mga trashon competition, yung mga damit na gawa sa mga recyclable material. So, doon po, parang doon ko na nakahiligan na gumawa ng mga fashion, mga accessories, fashion. Pero nung bata ka, kasi di ba kapag kunwari, bata tayo, pag tinatanong ka, anong pangarap mo? Gusto ko po maging doktor, gusto ko po maging teacher. Ikaw nung bata ka, Ano pangarap mo? Bata pa lang po talaga, mahilig na ako mag-drawing. Alam ko na po na Alam ko na po drawing na talaga. fashion designer yung gusto ko. Pero, syempre parang dati po kasi nung bata ako, mahihain po ako. Parang ayoko pa tanggapin since medyo parang hindi ko pa tanggap na yung gender ko is I'm gay, na parang medyo in denial pa ako sa stage na yun. So parang hindi ko pa siya tinatanggap na magpa-fashion designer ako. Pero mahilig na akong gumawa ng mga damit. Ayun po. Nagkaroon ba kayo ng problema ng father mo about sa gender mo? O nahalata niya ba? Dumating ba sa point na ganyan? Actually, wala naman po. Very open naman po ako sa kanila. Pero parang lang din, parang sa society lang din na medyo hindi pa ako handa na parang kung
sino ako. Pero ayun po, wala naman pong problema sa parents ko. Or naging open ka ba sa mother mo? Open naman po ako sa kanila, pero hindi po ako yung parang parang hindi na kailangan sabihin na, Oo. ganito ako. Ayun po. Ayun, kasi iniisip ko kung growing up, meron bang parang may confrontation po muna nangyari. wala naman. Kasi 'di ba madalas yan kapag tatay yung gusto, Mm. anak ko magiging pulis to, Sila yung sundalo. nangunguna na Ganyan. kumbaga sa pangarap sila yung nangunguna na eto kunin mo. Oo. Feeling ko alam naman na din nila, bata pa lang na ganito na po talaga. Ayun po. Grabe, sa hirap ng buhay, di ba, ikaw ay taga-Payatas, no? Opo, tama Although po. eto sa mga panggatan hindi nakakaalam, ang Payatas po ay talagang Kilala kilala po. to dahil eto itapunan ng mga basura. Opo, Oo. tambakan. At di ba ito sa hirap ng buhay niyo noon, kasi ito nag-research ako about sa'yo. Ikaw ay kumakain o inuulam ang asin Mm. at ang toyo. Opo, Dumating ba sa point, gaano ba kayo kahirap noon? as in, kabilang po kami sa poorest of the poor na family. Bali nung bata pa lang po kasi, simula nung nawalan ng trabaho yung papa ko as welder, Mm. sabay-sabay po kami magkakapatid, 4 na magkakapatid na nag-aaral. Yung 2 sa college, tapos kaming 2 ng kapatid ko na bunso ay nag-aaral din ng high school. So yung papa ko, dahil wala na nga siyang kinikita, yung mama ko naman, gumagawa lang ng basahan. Maliit lang kasi yung kinikita sa paggawa ng basahan. Sa magkano? Bali sa isang basahan, nabibenta nila ng mga 20 pesos, 15 pesos. Tapos sa isang araw, siguro 5 basahan lang yung nagagawa nila. So, Mm. mga... Magkano lang? 100? Oo, Sa limang piraso? ganun. Ano Ayun yun po. ang pagkakasya? Actually, ayun nga po. Bali, dumadating po kami sa point na minsan kapag wala kaming inuulam, toyo, mantika, ayan na lang yung mga Tas kinakain kanin. namin. Opo, para makasurvive. Dumadating po kami sa point na ganun. Paano yung pag-aaral? Actually, ang nakakatawa po dun, kasi medyo malapit lang naman po yung school namin. Bali yung mga baon namin, mga 5 pesos, 10 pesos. Ayun, humihingi na lang sa mga kaklase. Ayun po, bali mahirap po talaga yung buhay namin dati. Dumating ba sa point na mga klase mo nabully ka? O sinabi, ano yung baon mo? Ba't ganyan lang, ganun? Dumating ba sa punto na ganyan na sinasabi ng mga kaklase mo noon? Hindi naman po, bali nung nung nag-aaral po ako, hindi ko naman po masyadong pinapahalata na nahihirapan ako or ganun. Parang, Sa paano pamaraan na hindi mo pinapakita? Bali nag-aaral naman po talaga ako ng mabuti. Tapos, minsan, hindi ako sumasabay sa kanila pag recess, pag ganun. So, ayun po, parang, pinapahalata ko lang na hindi Okay kami ka. nahihirapan. Oo. Baga, pasok lang ako, aral. Oh, yun, ganun, aral lang. Oo. Opo, ganun. Pero ang hirap ng ganun kasi kung wala kang kaibigan Mm. na nakakausap ka, wala ka rin mga pagsasabihan ng sama ng loob o problema, talagang ikaw lang mag-isa? I mean, wala kang kinaibigan ng mga kaklase mo? May mga naging kaibigan naman po ako nun. Pero, hindi lang po ako ganun ka-open Sa sa kanila? kanila. Opo. Mm. Ayun po. Diba? Kapag bata ka kasi, growing up, parang minsan naiisip mo, normal lang to, na ganito yung inuulam namin. Yes, ayun po yung ko dati na, ay ano to, parang ngayong araw na to, ito yung ulam namin na, dahil nga walang trabaho ang papa ko, ayun, sige, parang, normal lang to. Ayun hanggang sa na-realize ko na, pala siya, kahirapan pala siya. Hindi ka ba nagalit sa magulang mo dahil nga ito si father mo ay nawalan ng trabaho? Nung una po, hindi ko siya maintindihan kasi feeling, yung mga ate ko kasi hindi nila masyadong naranasan yun. Parang nung dati kasi hindi naman kami ganun since nga may regular work yung papa ko. Neto lang nung nawalan siya ng trabaho. Parang, doon ko na-realize na bakit, na mahirap pala talaga kami. Ayun po. Nung na-realize mo yun na ganito pala talaga yung sitwasyon, hindi pala ito normal, no? Mm. Ano yung naisip mong gawing paraan para makaahon doon? Ayoko na ng ganitong setup, ayoko ng ganitong buhay. Actually, ang nakakatawa kasi habang gumagawa yung mama ko ng basahan, kami po yung naglalako, nagbebenta ng mga basahan sa mga bahay-bahay, sa mga kalsada, ayun. Nagbebenta kami ng basahan, ayun po, para makatulong din. Dumating ba sa point na susuko ka? Kasi
ang hirap eh. Bili mo from Ritaso, magkano na kinikita. Oo. Sa Ito, pangarap. basahin. Ito yung ganun, di ba? Opo, yung pa-rectangle. yung hinahabi, Oo. opo. Mm. Ayun. So, dumating ba sa point na, ano ba to? Ano ba tong kakayanin ko ba? Nahirapan Actually, ka kasi oo. hindi biro yung pagbebenta Oo. ng basahan at para makita mo na ganun ba isang pitik lang successful na kagad buhay mo. Yes. Oo, lalo na kapag nakikita ko yung mama ko na umiiyak kasi nga parang sobrang hirap talaga ng buhay namin dati. Parang naiiyak na lang siya, hindi niya na alam yung gagawin. So, kami as bata, parang nahahawa kami na wala kaming magawa na kung paano kikita, di tutulong na lang kami. So, ayun, parang nakakalungkot talaga siya pero at the same time, lumalaban pa rin naman. Ayun. So, buong pag-aaral ninyo na iraos ng mga magulang mo sa Opo. paggawa Paggawa racket. ng basahan at mga racket ang Oo, tatay ko. tapos Opo. basahan, Mm-mm. di ba? Ngayon napunta ka ng college. Syempre, eto na, pipili ka na ng kurso. Mm-mm. Nasa isip mo ba na ito kailangan kunin ko para makaahon na tong pamilya ko? Actually, nung nag-college po ako, ang inisip ko po talaga kung paano hindi gagastos si magulang ko. Mm. Bali, ang ginawa ko, nag-apply po ako sa State U para libre lang yung tuition, walang binabayaran yung magulang ko. Nice. Ayun po, kahit wala dun yung kurso na Gusto mo? gusto ko, kinuha ko po yung kung ano na lang yung malapit sa kaya ko. Ano Ayun yung po. course yun? Bali, nag-take po ako ng Bachelor of Arts in Broadcasting sa PUP Santa Mesa. Ayun po. Broadcasting, so parang nangarap ka rin maging DJ. Opo, actually, naranasan din po namin yung mga paggawa ng production, Oo. mga radio drama, ayan. Somehow kasi mailalabas mo rin yung creativity mo Opo, doon, di ayun ba? naman po. Ayun, ang saya nga actually. Kasi medyo malayo siya sa field na ginagawa ko ngayon. Pero nung Mm-mm. time na po yun, parang feeling ko, dito ako mag-work. Ayun po. So, eto na, nakatapos ka ng college. Mhm. Ngayon, paano mo naman na binuhay yung sarili mo? Ito ba, nandun ka pa rin sa family mo? Or ikaw ba, nagsarili ka na? Bali, ano po kasi, after po ng college, no, actually before college pa lang, Mm. parang since nag-pandemic kasi nung time namin, nag-start po ako doon na buuhin yung brand ko na Monte Calvo. And parang nung time na yon, medyo nag-boom siya sa internet. Parang madami yung nakadiscover sa basahan, sustainable fashion na ginawa ko. So, ayun po, parang nagkaroon po ng mga kliyente, may mga nagpapagawa. During ano yan? During Ah, pandemic? Pandemic, Kasi 2022. more in social media tayo Oo. na. eh. Opo, ganun po. Parang, ayun, nagkaroon naman ako ng kahit pa paano, may mga kita naman na. So, nakakatulong na ako sa family ko, nakakabili na ako ng mga gusto ko. Hanggang sa, ayun na po yun. Tuloy-tuloy na po siya hanggang ngayon. Magkano kinita mo nung nag-start ka sa ganyan? Nung una po actually, medyo maliit po siya. Parang, since nga, custom po siya, parang, ginawa ko yung damit na yun almost 1 week. Tapos, hindi kasi ako marunong mag-presyo. Nahihiya ako Oo. magbigay ng Mm. presyo. Parang nag-price po ata ako ng 500 lang. Tapos, sobrang Grabe. hirap ng ayun po. Yung umorder sa inyo yan, mga tagasan? Around Metro Manila or Opo, may sa mga Metro probinsya? Manila. Oh. Mga ganun po. Parang nagagandahan sila. Hindi ko po alam kung paano mag-presyo kasi Oo. wala naman akong background sa fashion. Mm-mm, So, mm. ayun po. Masaya naman siya in fairness. Sino katuwang mo dyan? Ako lang po. Pero yung mama ko kasi, siya yung gumagawa ng basahan. So, ang ginagawa ko, yung mga basahan na ginagawa niya, yun yung ginagamit ko Yung mga sa paggawa sobra. ng damit. Opo. Ang galing. Ayun po. Meron ka bang picture nung una mong ginawa? Ay, parang Wala na. wala po ata kasi sa siya parang direct siya sa client. Pero, ayun po. Dress siya, ganun? Oo, dress po siya, parang Oh, gown. I see. Pero, parang at the same time, okay lang po sa akin kasi hindi pa naman ako ganun ka galing nung time na yun. Ayun. Ito mga nakikita ng mga pangga natin sa social media. Ayun po, mga ano po yan, mga na-feature sa iba't ibang magazine, nasuot ng mga artista. Actually, ang pinakaunang artista na nagsuot nung gawa ko ay si Sarah G for her 20th concert po. Isa po ako dun sa mga Wow. damit na naisuot niya. Paano nangyari yan? May kumontak sa'yo na kasama ni Sarah? Opo. Kasi ang hirap nun, di ba? Kasi Oo. through online ka lang eh. Yes. Paano nagsimula yun? Paano kumbaga na kontakan nila? Bali na-discover po ako ng stylist ni
ni Miss Sarah, si Sir Bang Pineda, hanggang sa ayun po, kinontak niya ako na kung gusto ko ba daw gumawa ng damit for Sarah G. Tapos naisali niya din po ako sa fashion show sa Rampa, Manila. Hanggang sa tuloy-tuloy na po yun. Doon po ako nag-start talaga. Anong pakiramdam? Siyempre, Sarah G yan eh. Oo. Anong pakiramdam mo that time? Sobrang saya po at sobrang proud ng mga magulang ko. Kasi sila yung nun eh. Kumbaga sila yung nagsimula nun eh. Sila yung nag-spark nung paggawa ko ng mga, ko dito sa industry na to. So, alam ko proud na proud sila. And ako, sobrang saya ko po. Naisip mo na ba na, this is it, pansit, eto na yun. Ito na, Naramdaman dito na ako mo yayaman nila, kasi diba? nakikilala na. Dumating ba, yun ba yung nasa, Oo, na naisip mo nun? Kasi pangarap ko po talaga to eh. Parang, medyo, akala ko nung una hindi ko siya kayang abutin. Tapos nung, parang unti-unti, ay, ito na pala, naabot ko na siya. Ayun, masaya po, sobrang saya. Sa kabila nitong lahat ng mga nagawa mo, yan nga, nakikilala ka na, no? Meron bang mga nag-doubt noong umpisa? Nung umpisa, syempre po, maraming doubt sa sarili ko kasi hindi siya parang very common na as designer gumagamit ka ng mga materyales na na Retaso. parang yung mga tela na mamahalin, mga ganun. Yung sa akin retaso lang. So, Yes. iniisip ko paano siya magbo-boom, paano siya gagamitin ng mga artista, paano siya susuotin. Retaso 'yun. Parang kumbaga basura siya. Ayun, hanggang sa gusto pala sila ng mga tao. Yung mga gawa ko, gusto pala nila. Yun po. Minsan talaga ganun, uunahan ka ng muna Oo. no? Takot na baka hindi mag-work. Oh, Pero pag tinry mo pala, boom! totoo. Ayun po yung ko talaga. Doubt ko nung una. Akala ko walang may gusto. Akala ko mapapangitan sila. Pero nag-work siya. In fairness. Ayun po. Nung undi-undi ka na nagkakaroon ng mga kliyente, kailan mo naramdaman na nagbabago na talaga yung buhay ko? Actually, since nga parang 2 years ago pa lang nung nag-start ako maging designer, dati kasi hindi ko nabibili yung mga gusto kong gamit, ganyan. Parang dati, yung mga cellphone na ginagamit ko, Ayan, parang oo. pasahan lang galing sa mga kapatid. Ngayon nakakabili na ako ng sarili kong pera. Nakakapagbigay na rin ako sa mga parents ko. At napagawa ko na rin yung kwarto ko na parang dati, parang imposibleng magkaroon ng kwarto. Ngayon meron akong sariling kwarto, may mga gamit na ako sa pananahe. Ayun, at masaya po siya. Bukod dun sa dati na kinakain mo o inuulam mo ay asin at toyo, ano na mga kinakain mo ngayon? Actually, nakakatuwa po, no? Kasi dati, yung mga fast food restaurant na parang hindi namin kayang pumasok kasi nga namamahalan kami sa mga 99 pesos na manok, ganyan. Ngayon, kahit pa paano naman po, naranasan ko na mag-fine dining. Wow. Ayan, ganyan. nasa fine dining restaurant tayo. Ganun na. Ayun. Iba yung pakiramdam, no? From toyo to ano ka na ngayon? Fine dining. Fine dining restaurant. Toyo to steak. Yes! Yung mga gawa mo, meron na ba sa international na may ma-order na sa'yo? Yes, actually nakarating na po ng iba't ibang bansa yung mga retaso na ginagawa ko. Saan no? sa mga bansa to? Bali nung una, nakarating na po siya sa Dubai, Wow. sa Paris, tsaka may mga kliyente din po ako na taga-Amerika na ayun po, hanggang ngayon po, nagpapagawa pa rin sila. Ayun Ang po. contact mo daw mga Pinoy or ibang lahi? May mga Pinoy po, yung iba po, mga foreigner din. Wow. Ayun, since na-feature na din po pala yung brand ko sa isang parang magazine, international magazine po siya. Tapos doon po nila nahahanap yung pangalan ko. Anong international magazine to? Sa Victor Magazine, sa Jimaro, tapos yung sa Not Just a Label. Parang po kasi siya around the world. Ayun po. Tinutulungan po nila yung mga sustainable fashion brands. Yun kasi rin yung maganda dun no? Opo. Sustainable Eto pa, kung kunwari may mag-offer sa'yo sa ibang bansa, syempre, magagaling ang mga Pinoy partner. Tama. Offeran ka na lisanin tong Pilipinas. Sa tingin mo ba, Papayag ka stay ba? ka or pipiliin mo yung greener opportunities sa Feeling ibang ko bansa? po, kung ngayon po, parang if offeran po ako,
feeling ko mag-i-stay po muna ako kasi parang hindi pa ganun ka laki yung experience ko sa fashion. So, parang dito po muna. Pero, kung sa in the future, why not? Tatanggapin ko po. Ano pang gusto mo Yay. patunayan dyan? Gusto ko pong patunayan na, of course, sa sarili ko na kahit hindi ako nag-aaral ng fashion course, no, na nararating ko tong mga gantong bagay. Mm. Ayun, na in the future, gusto kong patunayan na na may igagaling pa ako, na may ibubuga pa ako. Ayun po. And sa parents ko naman na, syempre, dahil nga naranasan ko din yung hirap dati, no. Gusto ko na maranasan naman nila yung sarap naman ng buhay since nga tumatanda na yung mga magulang ko, yung mga kapatid ko. Ayun po, na kahit papano, nararanasan na nila yung sarap ng buhay ngayon. Ayun po. Yung parents mo ngayon, kamusta? Yung parents ko po ngayon, nagbabakasyon po sila sa probinsya. Taray, Nagbabakasyon bakasyon na lang Oo. talaga. Nagreritaso pa rin ba ang mother mo ngayon? Opo, tinutulungan pa rin naman po ako ng mama ko. At the same time, actually sa community po namin, no, sa Payatas, kasi marami, paggawa po ng basahan talaga yung livelihood doon. Mm. And Mm-mm. ayun po, ang masaya kasi doon, natutulungan ko rin yung, hindi lang yung mama ko, pati din yung Buong community, community sa na. Opo. Since nga nadi-discover na yung mga basahan na galing pa Na pwede pala. Opo, ganun. Oo. Yun yung mga kakaibang ideya Opo. na hindi mo aakalain na Correct. pwede pala yun. Opo. As in, ikaw lang nag-isip niyan? Ako po yung parang ako lang yung nag-innovate hanggang sa, ayun po, marami na din tumatangkilik. Ako po. Alam mo, lakas ng loob. Yes. Yes. Yan ang Exactly. ano ko sa Ayun po storya mo. talaga. Kasi kung matatakot ka at hindi mo ipupush yan, walang mangyayari. Totoo. Opo. Sumubok lang naman po ako nun hanggang sa, ayun, pumatok naman siya at lakas ng loob din. Ayun po. Kailangan lang talaga ipupush mo yung sarili mo. Tama. No? Kasama din ang suporta ng buong family. Yan. Kaya eto naman, total, eto na, meron na siyang plano Mm-mm. sa future, ngayon, stable na. Meron ka bang plano na umalis dyan sa iyong tinitirhan ngayon? Yun po yung dream ko na Makaalis someday sa magkaroon Payatas. ng makapagpatayo ng sarili kong studio, magkaroon ng sariling atelier na andun po yung mga mga fashion, mga damit ko. Mm-mm. Ayun po. Ayun po yung dream ko in the future, makapagpatayo ng shop, atelier. Oo, di ba? Tapos nandun yung history, no? Opo. Kung saan niya naisip na magkaroon ng isang damit mula sa Retaso. retaso. Yes. Aakalain mo. Na kumakain ka lang ng toyo ngayon, nasa fine dining restaurant. At ako, eto, partner. Actually, kasama natin ngayon yung isa sa mga sumusuporta din sa kanya, di ba? Kung paano pa lang siya nag-start, Yes. tawagin natin si... ano pangalan niya? Patricia May. Patricia. My best Patricia. friend. Ito, marami nalalaman to ngayon. So, sige. Hi, Patricia. Sige, upo ka lang dyan. Hello po. Hi, Patricia. Yan. So, friend. Opo. Kaibigan mula. Yes, college friends, best friend. College pala. Parang hindi. Parang charot. Charot lang. So, ikaw pala ang saksi kung paano siya nagsimula. Opo. Yes po. So, ikaw, ang course mo, Broadcasting din. Broadcasting Magkaklase din. po kami. Pero into fashion designing ka rin ba? Hindi Hindi po. po. Hindi. Tingin ko DJ gusto Parang eh. pwede siyang gawing Parang manika galing mo. ni John no? Kapag kunwari may bagong damit, Mm-mm. ganyan. Siya muna testing. Opo, binibigyan niya nga po ako din ng mga sample niya eh. Oh, Na imo-model mo? Okay. Ikaw ba yung madalas niyang dinadamitan? Hindi naman po, meron po kasi siyang dinadamitan din po. Kasi po, dati po, meron din po siyang sinalihan na fashion organization po Oh. sa university. Siya po yung nag-push sa akin na mag-join doon sa Wow. PUP Oh. Icons. Yun po yung, doon po ako nag-start na maging designer. Ayun. Oo, kung kunwari meron kang dadamitan na celebrity o sa local muna, sino yung naiisip mo? Actually, pangarap ko po talagang damitan si Nadine Lustre. Ay, si Opo. President. Yes, President Nadine. Siya po yung dream, ko. Kapag international naman, International, ang gusto ko po sana si Lady Gaga. Lady Ayun. Gaga. Opo. O, diba?
Susunod yan, no? Sila na magkasama kapag may mga ganap sa ibang Tama. bansa. Soon. True. Eto Ikaw, na. nasaksihan mo yung kung paano nagsimula si John. Yes. po. Ano ba yung hirap na diyanan niya nung nagkakilala kayo? Yun po. Bali po kasi una ko pong na-discover yung talent niya habang Mhm. nagle-lesson lang po, ganun. Mhm. Tapos siya, kapag bored po siya, nagda-drawing siya, nag-sketch siya sa notebook niya. Tapos, ang ganda po ng mga ginagawa niya. Tapos binibigay niya rin po sa akin minsan, tapos tinatabi ko po. Tapos yun, tapos nung naglalakad po kami sa catwalk po ng university, na nakita po namin yung mga nagre-recruit po for organization po. Tapos Mhm. meron nga po doon yung for modeling. Tapos in-encourage ko po siya na mag-try na mag-submit po dun po sa PUP icons nga po na tinatawag. Mhm. Tapos ayun po, dun po nag-start na sabi ko po sa kanya, try niya maging stylist. Kasi po Wow. nagtuloy-tuloy po siya po yung nag-style po sa mga model. Ayun po. Ang cute, no? Pag meron talagang isang naniniwala sa'yo, na kahit isa lang, no? Opo. Mabuboost na lahat eh. Yes. Eto naman, sa tagal ng pinagsamahan ninyo, no? Ano pa yung pangarap mo para kay John? Ay! Ako po sobrang bilib na bilib po ako kay JJ. JJ po kasi tawag JJ. namin. Opo, JJ po tawag namin sa kanya. Parang sobrang futuristic po namin. Nakikita na po agad namin siya na nasa Paris, nasa New York. Yun po. Kaya sobrang in-encourage din po namin siya ng mga kaibigan po namin. Kasi sobrang bilib po kami sa kanya sa mga nakikita po namin. Lalo na po, kasi napapansin din po namin, nakikita po namin na nag-i-improve po yung mga design niya. May iba't ibang element po, mga ganun po. Kaya sobrang bilib po talaga kami sa kanya. Lalo na sa kung ano man po yung, kung nasan man po siya ngayon. So parang, kasi dati po, nag-uutangan pa lang po kami nun kasi ang gastos din po kasi ng program po namin mga binabayaran po ganyan, nag-uutangan kami, naranasan po namin yung kung paano magtipid sa pagkain, pakwek-kwek-kwek lang, tapos yung palamig naghahati pa kami, ganun po. Sharean kayo sa isang baso, no? Opo, ngayon po si JJ nanlilibre na po. Iba na kayo. Opo, ramdam na po talaga namin sumakses siya Wow. Step by the step. Anong mensahe mo sa kanya kay John? Ang ganda mo naman. Charot din. Correct. Ang message ko po sa kanya is maniwala lang po siya lagi sa sarili niya, tsaka lagi lang po kami nandito kahit saan nun siya mapunta. Alam po namin na marami pa po siyang mararating. Patutupad niya po yung mga pangarap niya. Oh. Iyak. 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 Umiyak si JJ. O, ikaw naman. If- Ano namang sagot mo dun sa message niya? Parang plastic. Ang plano! Thank you, te. Thank you na lagi kayong nandyan sa through ups and down. Lagi nyo akong sinusupport. Laging nandyan kayo sa tabi ko. Kaya thank you. Of course, sa group din namin. Shout out sa Ay. mga perfect. Ayun po. Ang cute nilang tignan, no? Thank you po. Diba? Na meron talaga mga friendship din na nag-work. Correct. Alam mo yun, na hindi naman kailangan sa tagal ng panahon, Mm-mm. basta bigla lang kayo nag-click. Diba? Mas excited pa nga yung best friend niya kay John Oo nga eh. Ramdam ko yung energy niya eh. Opo, sobrang love po namin si JJ. Oh, thank you. Opo. So, meron pa rin talagang true love sa friendship. Totoo. Yeah. Nag-e-exist yan. Opo. Diba? Ano nung Kahit mensahe? yan. Ay, sorry. Hindi, Berta nga. go. Ano nung mensahe mo kay mother mo ngayon? Sa mama ko, thank you kasi hindi ka napagod sa akin na kahit of course na minsan hindi naman ako perfect na anak. Pasaway din ako sa bahay ganyan na nagtiis kayo sa aming mga anak mo. Thank you, ma. I love you. Ayun po. Nasa ba si mama ngayon? Nasa Cebu po sila. Sa Cebu. Opo. Kasi Sila nga ni nagbabakasyon. Totoo. Nagbabakasyon sila. Si father mo naman. Sa papa ko, thank you kasi hindi mo ako hinayaan na pagwawalan, na hinayaan mo ako na express kung ano yung gusto kong gawin. Ayun, thank you pa na very supportive ka sa akin. I love you din.
Yun, ang sarap pakinggan. Ano? And I'm so sure na sobrang proud na proud sila sa'yo. At kami rin mismo kasi iba ang Filipino talent. Yes. Proud na maging Pinoy Oo, talaga. nakaka-proud. Yan. Patuloy mo yan. Correct. Na makilala tayo sa buong mundo. Totoo. Hindi lang sa Opo. Pilipinas. Congratulations sa'yo. Ano namang mensahe mo sa mga kabataan na katulad mo na nangangarap din? Ang lagi ko pong sinasabi talaga sa mga kabataan na naniniwala sa akin. Fake it till you make it talaga. As in, kahit na kung feeling mo sobrang hirap ng buhay, wag ka lang mawalan ng pag-asa. Tsaka, as someone, if you are a creative person, no, maging ano bang tawag doon? Resourceful ka lang kung ano yung mga bagay na nasa paligid mo. Gamitin mo yan para gumawa ng mga malikhaing bagay. Ayun po. Thank you. Yan. Maraming salamat Maraming sa salamat, inyo. Jan. Thank you. Trisha. Thank you so much po. Yes. At sana, no, maraming mga kabataan din katulad nila. Huwag ka panghinaan ng loob. Correct. Talagang ano lang talaga, lakasan ng loob. Lakas ng loob. Totoo. At makahanap sana tayo ng isang kaibigan Totoo. na ganyan ka-supportive at mapagmahal. At saka partner, para sa mga nanonood din sa atin, no, yung tulad ng ritaso, na akala natin hindi gano'n ka-importante, Mhm. na pwede pala natin, Opo. di ba, Yes. magamit to para sa tagumpay. Totoo. Akala natin patapon na. Oo. Di ba? Parang Magamit. tao lang din yan. Oo. Akala mo patapon na. Ay, hindi. Meron to. Meron. Hindi lang napapansin natin. May mga Pinoy. value yan. Meron. Yes. Ayun po. Totoo. Ikaw, kung feeling mo isa kang retaso, no, may value ka, Bing. Correct. Di ba? Mabuhay yung mga retaso. At dahil dyan, eto bibigyan ka namin ng isang parangal. Thank you po. Tanggapin mo ang aming paghanga at pagkilala. John Jade A. Montecalvo para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Ipinagkaloob ngayong ika-17 ng Marso taong 2025. Ganap na 4:00 ng hapon sa ikatlong palapag ng E-Square Building, Barangay North Green Hills, San Juan, Metro Manila. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat, DJ Jimbo and yours truly, DJ Sheena. Mula sa Energy FM, para sa iyong parangal na ito. Maraming you po. salamat sa inspirasyon. Totoo. Maraming salamat at sa time din, ha? At kay Yes. Patricia, thank you sa Thank inyo. you tayo po. Sana makadalo ka pa rin dito, no? Yes. Sa susunod, partner, malam Correct. gamitan ka na niya. Gusto ko nga eh. Soon. Sa mga lalaki naman, no? Oo. Madamitan tayo nila, kami nila Papa Jackson. Yes, why not? Congratulations. And rooting for you. Maraming salamat, Jan. Salamat po. At yan po mga pangga, kung ikaw naman ay may nakakabilib na istorya ng buhay, pwede mo kaming i-message sa aming official Facebook page, Energy FM 1067. Yes. At sa aming Facebook page, DJ Jimbo and... At sa akin naman ay Sheena1067. Ay, naku mga pangga, sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ikaw, anong believable story mo? Believable Stories. Maraming salamat mga pangga. At syempre, magbabalik po tayo, partner, ha? Syempre, Yes. hindi pa tapos ang programa hanggang alas 6 pa tayo in the PM, ha? Truly, kaya naman, tutok lang mga pangga. Kasama niyo pa rin po ang nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbo Lucis DJ na si Jimbo. Dito lang yan sa programa. Anong drama mo? Na Same pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabing radyo. Sabihin mo! Jim Shi. Jim Shi.